Pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung kamalita eh. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ka agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka dito, di ba pupunta dito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. Paano mararamdaman ng isang congressman, ng isang taong pinagkatiwalaan ng kanyang mga constituents sa pamamagitan ng kanilang boto, na biglang malalaman niyang ang kanyang pangalan ay binanggit sa isang Senate hearing tungkol sa mga suitcase na umano ay nagdadala ng pera para sa mga kongresista? Paano posible na ang isang opisyal ng gobyerno, ang isang lalaking nagsasabing wala siyang kinalaman sa anumang korupsyon, ay pipiliin na personal na pumunta sa Senado sa gitna ng isang hearing para harapin ang mga aligasyon laban sa kanya ng walang abiso, walang appointment, walang paghahanda? Paano nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga taong nagbabayad ng buwis, ng mga taong nagtitiwala sa kanilang mga kinatawan, na ang mga pangalan ng kanilang mga kongresista ay isa-isang lumalabas sa isang investigasyon tungkol sa mga suitcase na puno ng pera? At bakit, sa kabila ng lahat ng pagtanggi, ng lahat ng paggigiit na wala siyang kinalaman, ang pagpunta ni Congressman Alvarez sa Senado ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Para maunawaan kung bakit napakalaking bagay ang nangyari sa Senado, kailangan muna nating maunawaan ang konteksto ng hearing at kung bakit ito napakahalaga para sa bawat Pilipino. Ang hearing na ito ay tungkol sa mga aligasyon na ang mga miyembro ng Kongreso ay nakatanggap ng mga suitcase na puno ng pera. Hindi ito isang bagong kwento sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng ating bansa ay puno ng mga aligasyon ng korupsyon ng mga opisyal na gumagamit ng kanilang posisyon para sa sariling kapakanan. Ngunit ang particular na hearing na ito ay may kakaibang elemento. May mga testigo. Mga testigo na personal na nagsasabing nakita nila ang mga suitcase. Mga testigo na nagsasabing alam nila kung sino ang nakatanggap ng pera. At mga testigo na handang sabihin ang mga pangalan ng mga kongresista na umano ay kasama sa transaksyong iyon. Isa sa mga pangalang lumabas ay si Congressman Jose Alvarez. At nang marinig ni Congressman Alvarez ang kanyang pangalan sa hearing, nang malaman niya na siya ay binanggit sa konteksto ng mga suitcase at ng pera, gumawa siya ng isang desisyon na nagulat sa lahat. Pumunta siya sa Senado. Ngayon, agad, nang walang abiso, nang walang appointment, nang walang paghahanda. Dahil para sa kanya, ang katahimikan ay hindi isang opsyon. Isipin mo ang sitwasyon ni Congressman Alvarez nang marinig niya ang kanyang pangalan sa hearing. Isang opisyal ng gobyerno, isang congressman, isang taong may posisyon at responsibilidad sa kanyang mga constituents. At biglang, sa gitna ng isang Senate hearing na pinanonood ng buong Pilipinas, ang kanyang pangalan ay lumabas. Sa konteksto ng mga suitcase, sa konteksto ng pera, sa konteksto ng mga aligasyon na maaaring magdulot ng seryosong legal na kahihinatnan. Ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Maraming opisyal ang maaaring pumili na manatiling tahimik. Maraming opisyal ang maaaring kumonsulta muna sa kanilang mga abogado bago gumawa ng anumang aksyon. Maraming opisyal ang maaaring maghintay ng opisyal na imbitasyon mula sa Senado bago lumabas at harapin ang mga aligasyon. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Congressman Alvarez. Pinili niyang pumunta sa Senado ng personal, nang walang abiso, nang walang appointment, nang walang paghahanda. At nang pumasok siya sa hearing room, nang nagsimula siyang magsalita, ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang lalaking gustong ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit narito ang mga tanong na dapat nating itanong. Bakit ngayon? Bakit sa oras na ito, sa gitna ng isang hearing na pinanonood ng buong Pilipinas, pinili niyang lumabas at harapin ang mga aligasyon? Ang sagot niya ay simple. Nang makita niya sa Facebook ang nangyayari sa hearing, nang malaman niya na ang kanyang pangalan ay binanggit, hindi na siya makapaghintay. Gusto niyang harapin ang mga Marines na nagbigay ng testimonya. Gusto niyang tanungin sila ng personal kung sino talaga ang binigyan nila ng pera. Dahil ayon sa kanya, hindi siya ang taong iyon. Hindi siya ang kongresistang nakatanggap ng suitcase. At gusto niyang patunayan iyon.
Hindi sa pamamagitan ng pahayag sa media, hindi sa pamamagitan ng press release, kundi sa pamamagitan ng personal na pagharap sa mga nagbibigay ng testimonya laban sa kanya. Nang pumasok si Congressman Alvarez sa hearing room, nagsimulang magsalita siya. Nang walang script, nang walang abogado sa tabi niya, nang walang paghahanda, direkta, personal. At ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang lalaking gustong ipaliwanag ang kanyang sarili sa harap ng buong bansa. Sinabi niya ng malinaw. Hindi siya nakatanggap ng anumang suitcase mula kay Zaldi. Hindi siya may utang kay Zaldi. Hindi rin si Zaldi may utang sa kanya. Walang transaksyon sa pagitan nila. Ngunit hindi lang iyon ang sinabi niya. Binanggit niya ang isang bagay na nagpapakita ng isang mas malaking larawan, ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Congressman Alvarez, may nagpadala sa kanya ng mensahe. Si Congressman Mike Defensor humingi ng endorsement para sa impeachment complaint laban sa PBBM. At ang kanyang sagot? Hindi. Tinanggihan niya ang hiling. At ayon sa kanya, maaring iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang pangalan ay lumabas sa hearing. Dahil hindi siya sumunod. Dahil hindi niya ini-endorse ang impeachment complaint. Ngunit narito ang bagay na nagpapakita ng tunay na karakter ni Congressman Alvarez. Sa kabila ng lahat ng alegasyon, sa kabila ng lahat ng tensyon sa loob ng hearing room, hindi siya nagalit. Hindi siya nagmataas. Hindi siya nagpakita ng galit o ng pagnanasa para sa paghihiganti. Sa halip, nagpasalamat siya sa Senate President Alan Peter Cayetano, sa mga senador na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magsalita, at sa proseso ng demokrasya na nagbibigay sa bawat Pilipino kahit isang kongresistang binanggit sa isang investigasyon ng karapatang ipaliwanag ang kanyang sarili. Pagkatapos ng pagpasok ni Congressman Alvarez sa hearing, pagkatapos ng kanyang spontaneous na testimonya, nagsimulang magtanong ang mga senador. At ang mga tanong ay nagpapakita ng isang mas komplikadong larawan kaysa sa simpleng nakatanggap ba siya ng suitcase o hindi. Tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon kay Zaldi. Tinanong siya tungkol sa Park House, ang lugar na sinasabing madalas na pinupuntahan ng mga kongresista. Tinanong siya tungkol sa kanyang posisyon bilang Vice Chair ng Appropriations Committee. At sa bawat tanong, si Congressman Alvarez ay sumagot ng diretso. Oo, kaibigan niya si Zaldi. Walang masama sa pagkakaroon ng kaibigan. Hindi niya alam kung nasaan ang Park House. Hindi siya pumupunta doon. Oo, siya ay Vice Chair ng Appropriations. Ngunit ang posisyon na iyon ay hindi nagbibigay sa kanya ng dahilan para tumanggap ng anumang kickback. At sa huli, bago siya umalis sa hearing room, sinabi niya ang isang bagay na nagpapakita ng kanyang tunay na intensyon sa pagpunta sa Senado. Gusto niyang makausap ang mga Marines. Gusto niyang tanungin sila ng personal kung sino talaga ang binigyan nila ng pera. Dahil kung ang kanyang pangalan ay talagang binanggit ng mga Marines, kung talagang siya ang tinutukoy nila, gusto niyang marinig iyon mula sa kanilang sariling bibig. Hindi sa pamamagitan ng media, hindi sa pamamagitan ng mga pahayag, kundi ng personal, ng diretso, ng harapan. Iyon ang uri ng tao si Congressman Alvarez ayon sa kanyang sariling pagpapakita sa hearing. Isang taong hindi natatakot na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Isang taong naniniwala na ang katotohanan ay ang pinakamagandang depensa. Ang kwento ng pagpunta ni Congressman Alvarez sa Senado ay hindi lang isang kwento ng isang politikong nagtatanggol sa kanyang sarili. Ito ay isang kwento ng accountability, ng kung paano dapat harapin ng mga opisyal ng gobyerno ang mga alegasyon laban sa kanila, at ng kung paano dapat tumugon ang ating sistema ng gobyerno sa mga alegasyon ng korupsyon. Para sa ating mga Pilipino, isang bansang may matagal na kasaysayan ng pakikipaglaban laban sa korupsyon, ang kwentong ito ay may espesyal na kahulugan. Una, ang transparency ay ang pinakamagandang depensa. Si Congressman Alvarez ay pinili ang transparency. Sa halip na magtago, sa halip na manatiling tahimik at hintayin ang bagyo na lumipas, pumunta siya sa Senado at harap-harapan niyang sinabi ang kanyang posisyon. Tama man o mali ang kanyang mga sinabi, ang desisyong iyon na maging transparent ay nagpapakita ng isang opisyal na hindi natatakot sa katotohanan. At iyon
Ang kahandaang harapin ang mga alegasyon ng personal ay isang bagay na dapat nating lahat ay hingin mula sa ating mga opisyal ng gobyerno. Pangalawa, ang proseso ng investigasyon ay mahalaga. Ang Senate hearing na ito, ang investigasyon tungkol sa mga suitcase at sa mga alegasyon ng korupsyon ay isang mahalagang bahagi ng ating sistema ng gobyerno. Ito ay isang mekanismo para matiyak na ang mga opisyal ng gobyerno ay may accountability sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. At kahit mahirap ang proseso, kahit puno ito ng tensyon at kontrobersya, ito ay isang prosesong dapat nating suportahan. Dahil sa prosesong iyon, sa proseso ng pagtatanong, ng pagbibigay ng testimonya, ng pagharap sa mga alegasyon, ang katotohanan ay may pagkakataon na lumabas. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang bawat Pilipino ay may karapatang malaman ang katotohanan. Ang mga alegasyon tungkol sa mga suitcase at sa mga kongresista ay hindi lang isang political na kwento. Ito ay isang kwento ng pera ng taumbayan, ng pera na dapat sana ay napupunta sa mga programa para sa mga mahihirap, sa mga paaralan, sa mga ospital, sa mga infrastruktura na nagpapabuti ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. At kung ang perang iyon ay napupunta sa mga suitcase, kung ang perang iyon ay ginagamit para bilhin ang katapatan ng mga kongresista, iyon ay isang krimen hindi lang laban sa batas, kundi laban sa bawat Pilipinong nagtatrabaho ng husto at nagbabayad ng buwis. Para sa mga Pilipinong nagdadala ngayon ng mabigat na pasanin, mga nagtatrabaho ng husto, nagbabayad ng buwis, at nagtitiwala na ang kanilang pera ay ginagamit ng tama, tandaan ninyo ang isang bagay. Ang katotohanan ay laging lumalabas, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngunit lumalabas. At ang bawat opisyal ng gobyerno, bawat kongresista, bawat senador, bawat taong may posisyon at responsibilidad, ay may obligasyong maging transparent at accountable sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Dahil sa huli, ang kapangyarihan ng isang opisyal ng gobyerno ay hindi nanggagaling sa kanilang posisyon. Nanggagaling ito sa mga taong nagbigay sa kanila ng tiwala sa pamamagitan ng kanilang boto. At ang tiwala na yon, ang tiwala ng bawat Pilipino, ay hindi dapat siraing basta-basta. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.